kabuhay! Welcome to Farmshare Agri-Park. Farmshare Agri-Park is an independent tourism division of Farmshare Corporation. It is inside an operational integrated farm located in Barangay Duhat, Cavite, Laguna. So dito makikita natin na pwede po dito magdala ng mga tent para makapagpahinga yung mga visitors natin. Sobrang lawak po nito. Pinapakita po ito ng aming tour guide. Kung mapapansin nyo po, napakalinis po ng lugar na ito. Wala po kayong makikita any dumi here na nasa paligid. Pag-arrive ng guest, dun po yung parking and then orientation po muna dito sa pavilion. Papaliwanag po yung kung ano mga pwedeng gawin, hindi pwedeng gawin, kung nasan yung mga facilities, yan, kung saan sila pwedeng pumunta if ever na may tanong sila or may kailangan. Dito po pinapaliwanag. So, dito po pag nag-bonfire, and then dito po sila nag-stay. Ano pong tawag dyan? Ito po ay tea house. Ganda. Ganda naman. So, ito yung loob ng tiny house. Napakaganda naman talaga niya. Kasi yun nga, ng kalaban mo araw. So, kailangan gabi lang siya gagamitin. Direct kasi yung araw dyan. So, yung mga booking sa pag nagbuka sa Airbnb, sa pinaka-main muna pumapasok and then saka palang nire-rely sa amin. So, bali sila na po yung nagmo-mod. So, dito, yung pinakang harapan niya. And then, tinuturo sa amin kung saan yung pupunta sa canteen. So, dito po ang aming dairy area. So, nandito po yung mga gatasan namin na baka. Okay po. So, ang breeds po na meron dito ay Holstein Friesian. Familiar po ba kayo doon? Yung black and white na baka. Common na nakikita sa Apo. gatas. Yeah. Yun yung meron kami dito. And then Jersey, yung mga brown. So, sila po yung mga common breeds na ginagatata. Pwede po kayo mag-proceed. So, yan. Pwede po kayo mag-raise ng questions po para Sige po. Okay. Ilang pong bottle po ng milk ang nakukuha sa, kunwari po sa isang araw sa ganyan pong baka? kung ilan po yung nakakollect na gatas. So, ang baka po, pagkapanganak, 3 months after niya manganak, na kaya niya makapag-produce na pag mga pure or meaning puro yung lahi. So, yun po yung kaya nilang makapag-produce 16 liters. So, ito yung mga pulp namin. So, may mga sinusupplyan na po kayo ng mga... Ngayon po, kami po ay nagpa-process nung gatas. So, after collection, nagpa-process kami into flavored na milk. Yan, choco, strawberry. Kami na po yung nagpa-process nung nakakollect. Sa admin, and then, 4 na nangungumpay or nangunguha. Ay, hindi, 5 po pala na nangunguha ng pakain. Mga damo. Mga din po sila. Start po. Mga baby na baka. po kayong guests or mga tourists dito. Ano po yung kalimitan nilang unang ginagawa nila? Usually, ma'am, pag pag nag-check-in sila, usually may yung iba po talaga ay dumarating ng mga 3. So, hapon na. Yung ginagawa lang po nila, bonfire, minsan nagka-camp, nagluluto ng sarili nilang foods. Pwede din naman, pero may naman po kami, canteen na pwedeng mag-order if ever na wala silang dalang pagkain. Pero, usually po, parang camping style yung ginagawa nila. So, yan, bonfire sa gabi, tapos picture-picture. Yan. Tapos sa umaga, doon po nag-start yung activity nila. Yan. Farm tour, ikot po dito sa farm. Tapos,
milking na tatry nila kung paano magatas ng baka. After milking, baba po sila dito, magpapadede ng mga calf. Then magpapakain po ng sa kambing. Minsan po, yung iba naman, kung may mga dalang, like, halimbawa, volleyball na, yan, badminton, yan. Pwede po silang maglaro. Pwede po sila dito sa field. Actually, pag nagstay sila dito, common na, sakop na lang yung buong area po. Nakakahilig. Sa kanila po lahat. Sige po tayo dito. Sige po. Ito po, ano po ito? Ayan yung mga stock ng na pakain sa baka. Yung dayami po. Mga hanggang anong oras po ito bukas at So nagsasara? kami po ay operating simula umaga po, 7:30 usually, up to 4:30 po ng hapon. Okay. Livestock po, meron din kaming training, and dun po kami usually nakapokus ngayon, kagaya po nung animal production ruminants na training. So kung may makikita po kayong mga tao dyan na mga student po namin sila galing sa iba't ibang provinces. May fee po yung training. Yes po, sila po ay regular, so may bayad po, may fee ang kanilang training. Pero may mga scholarship naman po si TESDA na binababa sa amin, yun po yung libre na training. Pero po kung may fee, magkano po? Ang Nagre-range APR, ang APR po na course, nagre-range siya sa 25. 25K po. Yes. Bali good for ilang po yung training? Yung APR po ay 39 days. 39 days. So, mostly po ang focus ng training na yon is paano mag-alaga ng baka, yung mga kailangan gawin. Mostly naman po sa kanila, pumapasok ng training kasi may mga kamag-anak sila abroad na dairy worker. May mga horses po din dito. Isa lang po yung horse namin. Ayun lang. Nag-iisa. Ito po, ano po yan? Nagiging... Ito po ay ang aming calf shed, or dito usually nakastay yung mga calf. So, dyan sa loob po, meron pa kaming calf, maliban po dun sa tatlo na nakita niyong pag-alagala. Meron pa po dyan na hindi pa po pinapalabas kasi maliliit pa. Ay. So, makalat kasi may pinatanggal siya. Okay lang. Tinatanggal. Sobrang lawak pala. Mga nasa ilang hectares po ito? Nasa 4.8 po. So, extend ba po siya ang ganun. Pero hindi po siya nagagamit. Itong area lang na po ito yung May kambing. So, yan. Meron po kaming sheep. Wow. And then, goats. Mga goats na. Ginagatasan din po ba to? Or pakain lang po? Ang kanila pong purpose ay pangkarne. So, yung mga nila, nire-raise sila for meat purposes po. So, pagkakatayin. Pero may mga breeds po ng kambing na pwedeng gatasan. Pero sila po, pangkarne po yung purpose nila. Okay. Ang ganda, may sheep.
thus providing a unique experience to all their visitors. The farm is concentrated into livestock such as goats, sheep, rabbits, and cattle. They visitors a chance to feeds the animals battlefield, observe the milk collections, and witness the day-to-day farm or operators. Farmshare Agri Park also partners with Black INC to provide a legit farm stay with there for glamping units that are Instagram worthy. They can also serve food for their visitors that are freshly cooked to ensure the quality and real taste of the produced. Their place can also be a venue for your trainings, meetings, and all other activities that you may have in your families and friends, and companies such as team building, camping, picnic, and more. While on the farm, you may also try their fresh dairy products and other souvenirs available for you to keep. Tara na sumama ka, lakbayin at abutin, walang katulad kagandahan ng Laguna, kung saan makikita nagagandahang tanawin na nakakamangha. Itong lawang tugsong-tugsong Yung, magkano po yung sa entrance fee? Ay, entrance fee. Ano po, 100 pesos po. Kasama na po din yung guided tour. Pero yung ibang activities po namin katulad ng sa calf feeding po, may additional bayad po yun na 100 pesos po per bata. Okay. Good afternoon po. Ito yung first question. Paano po may tatagpuyo po yung kapatid ang turismo sa inyong community? So, good afternoon po. So, I'm Christine Santor here. So, paano po namin napopromote or napapatuloy yung tourism dito sa farm? So, una po, meron kami mga different activities para maingani yung mga tourists or mga bisita na ma-try yung activities dito sa farm, yung farm setup. Usually, kasi yung mga class namin is from Manila, so sanay sila sa city life. So, dito po, pinapa-experience namin yung kanila paano ba yung way or daily routines ko na. Second question. Ano ang kabutihang dulot po ng tourism? So, sa tourism naman po, ang nagiging benefit na dito sa farm, aside syempre po, una is yung income. So, pag may guest, may meron kami mga tourists, so may income, may farm, kaso. Aside from that po, nakakapag-provide ng yung communities, yung mga tao na kailangan, in case na, nagkakaroon sila ng additional income. So, nakakapag-provide ng last year. Mga ilan po kayo mga animals po yung nandito? So, kami po ay nakafocus sa livestock, ruminants, specifically. So, baka and kami po, small and large ruminants. Pero meron din po kami dito yung kabayo. Meron kami ilang manok. And then, yan, mga meat type na baka. Ano-ano pong mga pwede niyo pong ma-offer na activities? So, mga ino-offer kami na activities dito sa farm is tent pitching. So, pwede mag-tent, mag-camp dito. Nalibot po doon, meron kami usual na daily routine sa baka. Yan, magagatas, pwede rin mag-experience yung guests. Pwede din yung mga calf o yung mga baby na baka. Pwede rin nila mag-experience doon, magpapakain po yung mga kambing. Yun po, bonfire. Yun po yung mga pwede nila. Next question po. Paano po nakakatulong sa inyo ang ganitong trabaho sa araw-araw?
So, yun po, yung benefits niya sa amin ng mga employees, may new income na pinapasok dito sa farm. So, may benefit din po yung sa amin. So, syempre po, alam naman natin, ang goal ay kumita. So, yun yung pinaka-benefits. And for the last question po, paano mo po namimitin ang ganito kalawak na ito po itong living area po? So, dito po sa farm, mayroong tao po na naka-assign talaga. Halimbawa, mayroong naka-duty din sa tea house or yung namin na mayroong naka-assign doon. May mga tao po na naka-assign per area para mag-maintain